62 ng Isaiah. At kahapon nga po ay natalakayin natin yung verses 6 and 7, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, na dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na gabay ng buhay, kalakasan, karunungan na iyong pinagpala sa amin, sa mga pamilya namin, sa mga kasama namin sa Touching Lives, Panginoon. Sa mga nasa online, dalangin ko po na kami po ay magsama-sama at sabay-sabay na matuto, na maunawaan ang iyong mga salita, ang iyong mga itinuturo sa mga dalawang talatang ito, na ito ay maunawaan at may pamuhay namin. Sa gayon ay ito ay makapagbigay ng kapurihan, kaluguran sa iyong pangalan. Naway gabayin niyo po ang bawat isa, magkaroon sila ng stable connection at mas mabigyan namin ng oras ang pag-aaral na ito at makapagbigay patuloy ng kadakilaan sa pangalan mo. So, ilaman po ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat, Princess. Magandang gabi, nandiyan ka na. Ayan, so, tayo po ay magpapatuloy, no? Tayo po ay pinalitan po muna natin pansamantala yung Reflection Sunday. At pinagpapatuloy po natin yung ating daily devotion, no? Kagabi nga po, natalakay natin ang bahagi ng verses 6 and 7 na tumutukoy nga po doon sa mga tagapagbantay, no? Sinabi dito ng Panginoong Yahweh, naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi, ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. At sa verse 7, huwag ninyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi niya na itatatag muli itong Jerusalem, isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. So yung verse 6 po, no, ito ay mas nagbibigay diin o tumutukoy doon sa mga watchmen, no, o tagapagbantay ng mga walls, ng mga daan o mga maliliit o na pwedeng pasukan ng mga pwedeng kalaban, no? At ito ay, siyempre, yun nga, nabanggit din natin na yung kanilang mga purpose o layo o function, no? Siyempre, ito po ay mga nagpapatrolya, ito ay mga nag-uulat o nagre-report, no? Kapag mayroong mga anumang kahinahinala. At yun nga po, ito ay tungkulin nila na magbantay araw at gabi. At sa mas binibigyan din nga po dito yung pag-uulat or yung nais ng Panginoon na siya ay tawagin at kausapin ng mga taong ito. Sa verse 7 ay ito yung pagtawag ng walang katapusang panalangin upang ipaalala sa Diyos na yung mangyayari sa Jerusalem, no? Yung plano ng Diyos sa Jerusalem na patuloy nilang pinapanalangin, pray without ceasing, ika nga, no? At ito ay pagpapaalala sa Panginoon na sila ay nananatili na nagtitiwala sa Kanya hanggang sa magawa, hanggang sa matapos ng Diyos ang plano niya para sa Kanyang bayan. At ito ay nagbibigay din sa atin ng paalaala na tayong mga mananampalataya sa panahon ngayon, tayo ay patuloy na makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at hindi tayo magsawa o mapagod, no? Kasi ito po yung pinaka-communication natin, ito yung connection natin sa Panginoon. Yung pagdulog, yung paghingi ng gabay, syempre hindi lang physical kundi spiritual din, no? At alam naman natin na may makapasok, no? Na kaya sabi dito is maging mapagbantay, maging mapagmatsyag, at yun nga, no, yung maging alerto. Yan. So dito ay nagpapahayag ang dalawang talata ng mensaheng spiritual na pagbabantay na pangangailangang ipahayag ng na nagpapahayag ng proteksyon at pangangalaga ng Panginoon, no? At dito nakita rin natin na anong purpose ng pagbabantay, nabanggit na natin kanina, at yung panalangin na araw at gabi, 24/7, walang katapusan, upang
patuloy na tumawag sa Panginoon. Yan. So, napakalaga ng panalangin sa buhay, mananampalataya. Ito dapat ang hindi nawawala sa atin, no? Yung pakipag-usap natin sa Panginoon, yung pagpapasalamat, yung pag-amin sa ating mga nagagawa pang kasalanan. At syempre, yung pasasalamat sa mga biyaya, at syempre, yung ating mga pinapanalangin o pangangailangan, no? Syempre, sa physical, spiritual, at kalusugan. Yan. So, sa verse 8 and 9, dadako na po tayo sa susunod na dalawang talatang ito na makikita natin dito na ang Panginoon ay sumumpa sa pamagitan ng kanyang kanang kamay at sa pamagitan ng bisig ng kanyang lakas, no? Sinabi dito sa verse 8, sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng mga kaaway. Hindi rin makakainom ang mga dayuhan sa alak na inyong pinaghirapan. So ito ay isang makapangyarihang deklarasyon mula sa Panginoon. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat na nandiyan ka na po sa ating pag-aaral. Yan, no? So ito ay makapangyarihang deklarasyon ng proteksyon at paglalaan o provision ng Diyos, no, para sa kanyang bayan. Na makita natin na ang imahe dito ng Panginoon ay nanunumpa, no? Nanunumpa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay at sa bisig ng kanyang lakas na nagpapahiwatig ng ganap na katiyakan na hindi natitinag na pangako ng Diyos na tutuparin niya, no? Tutuparin niya kung ano man ang kanyang naipangako, ang kanyang mga nasabi, ang kanyang mga inihayag, no, sa pamamagitan ng propeta Isaias. At dito, ang paggamit ng panunumpa sa kontekstong ito ay nagsisilbing patunay sa kawalang kamalian ng salita ng Diyos. Lahat nangyayari, lahat tutupad, no, ang mga binitawan na pangako ng Diyos. At ito ay tumutukoy rin sa kanyang katapatan, sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. Yung kanyang relasyon sa kanyang bayan na pinangakuan niya na ikaw ay titingalain, kikilalanin, na para isang korona, no? Na ito ay siyempre ang makikita ay ang kanyang bayan na mula sa paghihirap ay napunta sa pagiging tinitingala, no, ng mga bansa. At syempre ito po ay nagre-reflect sa kadakilaan ng Panginoon. Yan, so dito makikita rin natin na ito ay isang pangako ng banal na proteksyon at pagpapanumbalik ng Diyos. So makikita natin dito sa talatang ito na ang mga tema ng banal na proteksyon, paglalaan o provision at pagpapanumbalik. Sa King James Version, literal na ginamit ang mais, no, na binibigay bilang mga karne o pagkain para sa mga kaaway. At alak na iniinom ng mga estranghero na tinutukoy dito, no, na siyempre ito ay tumutukoy sa imahe ng mga kaaway na nagnanakaw, no? Nagnanakaw o kumakain sa mga inani ng mga Israelita. Imagine niyo po yung mga experience ng mga Israelitang ito, na sila ang pakahirap, sila ang nagtanim, sila ang nagpagod, pero ganito yung gagawin ng mga kaaway, yung mga kalaban nila, no? So dito nga, ang bayan ng Diyos, sa kontekstong ito, ang pangako ng Panginoon na hindi na ibibigay ang kanilang mga ani o yung mais bilang pagkain para sa mga kaaway. Ibig sabihin nito, totally, no? Poproteksyonan ng Diyos ang kanyang bayan mula doon sa pagkawala ng mga inaani nila. Magandang gabi po sa aking tiyahin at Ate B Dorero from Siargao. Yan. Magandang gabi po. Ayan, so dito makikita natin sa kontekstong ito na ang pangako ng Panginoon na hindi na ibibigay
ang kanilang ani ay nagbibigay katiyakan, no? Na hindi na niya hayaan na makuha pa ito ng mga ibang tao, no? Kundi sa kanila lang, exclusive na sa kanila. Lahat ng pinaghirapan mo sa inyo na at wala nang pwedeng kumuha nito. Yan po yung assurance na binibitawan dito ng Panginoong Yahweh, no? At binibigyan din ng talata ang paggawa at pagsisikap na ginawa ng bayan ng Diyos sa pagtatanim ng kanilang mga pananim at paggawa ng kanilang alak. Kahit yung mga ginawa nilang alak na ang mga ekstangherong ito o mga kaaway nito is kinukuha mula sa kanila. At isang kasiguraduhan na si Yahweh mismo, no? Hindi niya hayaan na mangyari pa muli ito, kundi ito ay mananatili sa kanila. Again, ito ang tatampok nito ang kawalan ng katarungan ng kanilang pagsusumikap na sinasamantala ng kanilang mga kaaway at ng mga ekstranghero. Maaari rin ito na nangyari sa panahon ng kanilang pagkabihag, no? Pwede rin pong ito hinayaan ng Diyos upang patuloy silang turuan sa epekto ng kanilang pagsuway kay Yahweh, no? Epekto ng pagtalikod nila sa Diyos. Pero nakita natin dito na pangako ng Panginoon na poprotektahan sila at pangangalagaan ng mga bunga ng kanilang mga ani, ay makikita natin dito na nagpapakita ito ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayan, no? Yung kapakanan ng mga Israelita at syempre yung kasaganahan ng mga tao dito, no? Makikita rin natin dito na ang Diyos ay totoong tumutupad sa kanyang pangako. At dito makikita natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang kanyang mga tao ay hindi na maagawan, no? Hindi na makukunan ng anumang mga pinaghirapan nila. At ito nga ay ginamit dito yung mais, no? Yung butil at alak na kanilang pinoproduce. Ito yung ito yung isang kilalang quotation, no? Ako ang nagtanim, ako ang nagdilig, ako ang nagbayo, pero iba ang kumain, no? Yan. So, tinatampok din ito ang pagbabago mula sa pagnanakaw ng kanilang mga inani tungo sa kasiguraduhan, no? Seguridad na tinitiyak ng Panginoon sa kanyang bayan na ang mga natatrabaho nila, ang mga na aanihin nila ay kanilang tatamasahin, no? Tatamasahin at kanila lang itong pakikinabangan at hindi pakikinabangan ng iba. Imagine mo yung pinagbaguran mo ay kukunin lang basta-basta ng mga kaaway, no? Subalit dito nga, pwedeng ito ay hinayaan ng Diyos na maranasan nila ito dahil nga po dun sa kanilang naging pamumuhay na pagtalikod at pagsuway sa Diyos. Yan. Sa simbolikong paraan, ang mais at alak na nabanggit sa talata ay kumakatawan sa mahalagang probisyon at pagpapala na nagpapanatili at nagpapalusog sa bayan ng Diyos. Ang imahe ng mga yamang ito na ipinagkakait sa kanilang mga kaaway at mga estranghero ay nagpapahiwatig ng ideya ng banal na proteksyon at pagmamay-ari. At ganoon din, pinapahiwatig nito ang pangangalagaan ng Diyos, ang kasaganahan at kabutihan na ipinagkaloob niya sa kanyang bayan. Ngayon, dito tinitiyak nga po ng Panginoong Yahweh na hindi na sila pagsasamantalahan o pagkakaitan, no, ng mga bunga na kanilang nagawa. At dito ay makikita natin yung fulfillment, no, ng kanilang mga inani, no? Dito mas makikita natin na nandun yung kasiguraduhan, nandun yung seguridad ng Diyos, yung protection ng Diyos mula sa pagnanakaw, sa pagkuha mula sa kanila ng mga kaaway, ng kanilang mga pananim o inani o yung kanilang ginawang alak.
Sa mas malawak na konteksto ng talatang ito, ito ay tumutukoy sa pagpapanumbalik at pagtubos sa bayan ng Diyos sa buong aklat ng Isaiah. No? Alam naman natin na paulit-ulit nating tinutukoy dito yung kanilang pinagmulan. No? Ibig sabihin yung kanilang naranasan. No? Dahil sa kabila ng kanilang kasalanan yun. So yun po, no? Ang talatang ito ay nagsisilbing katiyakan na ang mga tao na hindi lamang sila poproteksyohan ng Diyos, poprotektahan ng Diyos, kundi sila rin ay ilalayo, no, mula doon sa mga kaaway na dati sa kanila ay nananamantala. So ipinapahayag nito ang mensahe ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako sa paglalaan at pagbawalang sala sa kanyang bayan, no? Imagine natin na tayo yung gumagawa, pero kapag anihan na, no? Nandiyan na yung mga strangers, yung mga kalaban. So, di ba nakakapanlumo yun? Nakakalungkot yun, totoosin, no? At ina-expect mo na ikaw ay aani na. So, balit, ang nangyari ay wala na. So, pero dito, nakita natin yung pangako ng Panginoon na kanyang bibigyan ng proteksyon at kasiguraduhan yung mga pinaghirapan nila. Ibig sabihin, sa malalim na salita ay hindi masasayang ang kanilang pagpapagal. Okay? Nothing is in vain. Yan. So itinatampok nito ang pagbabago mula sa sitwasyon ng paghihirap tungo sa kasiguraduhan ng proteksyon ng Diyos na nagtitiyak na ang kanilang mga pinagpaguran ay kanilang matatamasa. Ang pangako panunumpa ng Panginoon sa magitan ng kanyang kanang kamay at malakas na bisig na binagbibigay diin ng kanyang kapangyarihan na hindi natitinag ang kanyang pangako sa usaping ito. No? Kapag ang Diyos na po mismo ang nagsabi, sigurado na po yan. No? 100% wala na tayong dapat pang pag-alala. No? So makikita natin na nandun yung pagpapahayag na hindi na maaagaw ng mga kalaban, no? Na iba pang mga bansa ang kanilang mga pinagpaguran at kanilang mga nagawang alak. So ito ay mas nagbibigay ang talata ito ay bahagi ng mas malawak na mensahe ng pagpapanumbalik para sa Jerusalem, Israel, na tinitiyak na hindi na sila tatawaging pinabayaan, ngunit poprotektahan at aalagaan ng Diyos. So maalala natin yung verse 4, no? Yun po yung tinutukoy dito na hindi ka natatawaging pinabayaan o asawang iniwan. Yan. So sa pagtatapos ng talatang ito ay naghahayag ng makapangyarihan deklarasyon ng proteksyon at probisyon at pagpapanumbalik ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang imahe at wikang ginamit sa talata ay nagpapahiwatig ng matibay at hindi natitinag na pangako ng Diyos, no? Ang katiyakan ng pagtupad ng kanyang mga sinumpa, ang kanyang mga pangako, no? So habang itinatampok diin ng tema ng banal na hustisya at pagmamayari, nagsisilbi itong pinagmumula ng ginhawa at pag-asa para sa mga mananampalataya na nagpapaalala sa kanila ng katapatan ng Diyos at ng kanyang pangangalaga sa kanilang kapakanan. Ganun po katapat, ganun ka yung pagnangako ang Panginoon. Lahat ng mga bababasa natin sa Bible, no? Lahat po yun ay, yung iba ay nangyari na at yung iba ay mangyayari. No? Sigurado po yun. At tayo ay patuloy na maghihintay, patuloy na magtitiwala sa pangako ng Diyos na tayo ay muli niya makakasama sa kanyang kaharian. So, yan po yung ating, yan po yung sigurado talaga. No? Tulad ng pangako ng Panginoon sa kanyang bayang Israel, ang kanyang seguridad, ang kanyang pangako na hindi na sila kailanman aagawan ng kanilang mga inani, ay nagpapakita ng malalim na relasyon at pagmamahal at tipan mula sa kanya at ng kanyang bayan. Ito ay isang paalaala sa lahat sa kasalukuyang mga mananampalataya na tayo patuloy na magtiwala
sa mga salita ng Panginoon, sa salita niya, sa kanyang mga pangako na ito ay matutupad. Again, tulad ng nabanggit, pag sinabi ng isang tao na kasamahan kita hanggang sa dulo, pwedeng yun po ay hindi matupad, mangyari, no? Pero ang Diyos mismo pag nagsabi, hindi ka na aagawan ng ani, kasama mo ako hanggang sa dulo, yun po ay sigurado, no? Garantisado. Yan. So, yan po, sa verse 9, kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani, ang siya makikinabang at magpupuri kay Yahweh. Kayo nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Sa English, but they that have gathered it shall eat it and praise the Lord. And they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness. Grabe, no? Tulad po no sa verse 8, ang pangako niya na poprotektahan ang mga pinagpaguran ng kanyang bayan, na tanging bayan lang ng Israel ang makikinabang, no? Ibig sabihin is yung pinaghirapan nila is sa kanila sila magtatamasa, sila yung magbe-benefits, no? So ito ay isang pangako ng pagpapanumbalik at katiwasayan na makikita natin sa talatang ito, na kung saan ang mga nag-aani ng mga pananim at namumulot ng mga ubas ay siya nang kakain at iinom ng mga ito. Ito ay nagpupuri sa pangalan. Ito ay nagpupuri sa Panginoon sa loob ng kanyang sanctuaryo. So again, isang pagpapahayag ng makapangyarihang paalaala ng katapatan at paglalaan o provision ng Diyos para sa kanyang bayan. Makikita natin dito, no, ito ay panawagan din na sa katapatan at pasasalamat. So, makikita rin natin dito na pati yung pinagbula na pag-asa at pampatibay ng loob para sa mga mananampalataya ay ibibigay ng Panginoong Yahweh. Grabe po yung pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na proteksyon, pagpapanumbalik, pagpapanibago, at yung pagpapala, no? Naalala ko yung word na provision, no? Yung ang daming mga nag-aalala kapag talagang walang-wala na, no? Wala ng pera, wala ng something na talagang alalang-ala, no? Buong linggo nag-aalala. Naalala ko po bigla, no? Bago pa lang akong mananampalataya. Pero malinaw sa akin yung Mateo 6:34, no? Yung wag mong alalahanin ng bukas, at yung 1 Peter 5:7 na cast all your anxiety to Him, no? Yan. So, yun po yung malinaw sa akin na alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Hindi pa natin ipinapanalangin, hindi pa natin pero siyempre kailangan natin tong ihayag sa Kanya, no? Ito po ay pagpapakita ng ating pagtitiwala at pagpapasakop sa Diyos. Yan. So, dito makikita rin natin na sa talatang ito nagsasalita si Isaiah para sa Diyos, no? Tinitiyak sa mga tao na ang mga bunga ng kanilang paggawa ay magdadala sa kanila ng kasiyahan. So tulad nung kaninang binanggit ko, ikaw yung nagtanim, ikaw yung nagdilig, ikaw yung nagbayo, pero iba yung kumain, iba yung nakinabang. Di ba dismayado ka, nakakapanlumo. Pero dito, makikita natin yung kasiyahan na mararamdaman ng kanyang bayan dahil hindi na niya hahayaan na ito'y maagaw pa ng iba. So tinitiyak sa mga tao na ang bunga ng kanilang paggawa ay magdadala sa kanila ng kasiyahan, at dahil dito, papupurihan nila si Yahweh. Papupurihan ng bayan ng Diyos ang papupurihan ng bayan ng Diyos ang Panginoon. So ito po ay maaring bigyang kahulugan sa parehong literal at metaphorical na sitwasyon, no? So sa literal na antas, maaari itong tumukoy sa mga gawi sa agrikultura noong panahong iyon, kung saan ang mga nagtatrabaho sa lupa ay nasisiyahan sa ani na kanilang natipon, no? Imagine niyo, yung hinintay mo ng ilang linggo, ilang buwan, pinaghirapan mo, inalagaan mo, diniligan mo, pero makikita mo, nagbunga, no?
nagbunga. So ito po ay isang sitwasyon na kung saan nakakaramdam ang mga nagpagod ng kasiyahan. So gayon pa man, sa mas malalim na antas, maaari rin itong makita bilang isang pangako ng espiritual na pagkain at pagpapala para sa mga tapat na naglingkod at sumunod sa Diyos. No? Yung pagsunod natin sa Panginoon, ito po ay namumunga. Ito ay namumunga ng mga magagandang gawa. No? Hindi po ito dahil sa ating ginawa, kundi ito po ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Again, hindi natin kontrolado yung mabubuting gawa. Ito po ay mula sa biyaya ng Diyos. Yan. So, ang imahe ng pagkain at pag-inom sa mga patio ng kabanalan. Sa MBB, sinabi dito, kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking templo. Ito ay isang makabuluhan. Sa lumang tipan, ang mga looban ay madalas na tumutukoy sa templo o sa tahanan ng Diyos. Sa makatuwid, ang talatang ito ay maaaring maunawaan bilang isang pangako ng banal na paglalaan o probisyon at panustos para sa mga sumamba at naglilingkod sa Diyos ng tapat. So inuulit din ito ang ideya ng pakipag-isa sa Diyos dahil ang sabay-sabay na pagkain at pag-inom ay kadalasan nagpapahiwatig ng pakikisama at pagiging malapit sa Panginoon, no? Yung sabay-sabay kayong kumain sa lamesa, sabay-sabay yung tawag dito, yung marami kayo, no? Tapos yung mga inani babahaginan nyo, no? Ganun po, yung makita natin yung lalim ng relasyon at ugnayan ng tao at ng Diyos. So again, ito ay nangangahulugan na pagbaliktad po ng nakaraang pagkalugi ng bayan ng Diyos. Na nakita natin na sila ay pwedeng sa panahon na sila ay nabihag, no? Talagang totally wala, nalugi sila, ibig sabihin wasted yung lupain. At pero dito makikita natin na naggagarantiya na ang bayan ng Diyos ay magtatamasa ng mga bunga ng kanilang mga ginawa, ng kanilang mga pinagpaguran, ng walang panghihimasok ng dayuhan. So makikita natin yung banal na proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga tapat na lingkod na hindi masasayang ang kanilang pinagpaguran at again, mapapakinabangan ng kanyang bayan ang lahat ng kanilang sinimulan. No? So, again, ito ay talatang ito ay pangunahing tema ng katapatan at gantimpala at pinapahiwatig nito ang ideya na ang natiling tapat sa Diyos at masigasig na nagtatrabaho para sa kanyang kaharian na sa huli ay pagpapalain at makakatagpo ng katuparan. So ito ang pangakong ito ay paglalaan o provision at kasaganahan ay isang karaniwang motibo o isang karaniwang tema sa buong Biblia, no? At sumasalamin ito sa mapagmahal at mapagbigay na kalikasan o katangian ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ito yung ito yung mas lalong nagpalalim sa pagkilala ko sa Panginoon. Na sino ang Diyos? Hindi lang siya yung lumikha ng langit at lupa, kundi siya rin po ay tapat at mapagmahal. Yung walang katapusang gagabay, walang katapusang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tao. At dito makikita natin na yung provision niya sa kanyang bayan ay talaga namang siksik, liglig at umaapaw. So ang talata ay nagdadala rin ng mensahe ng sama-samang pagsamba at pasasalamat, no? Sa kabila ng kanilang pagpapagod, nakita nila yung kanilang pinagpaguran at ito ang resulta nito ay ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ang ideya ng pagtitipon upang kumain at uminom sa mga looban ng kabanalan ay nagbumungkahi ng isang pinagsamang karanasan ng pagsamba at papuri. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng sama-samang pagsamba sa buhay ng mga mananampalataya, no? Dahil sa pagsunod natin sa Diyos, namunga ito at itong bunga na ito ang dahilan, no? Itong bunga na ito na provision ng Panginoon,
na kung saan tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Yan. So, sa simbolikong paraan, ang sabay-sabay na pagkain at pag-inom ay maaaring makita bilang simbolo ng pagtanggap sa pagtanggap ng espiritual na pagkain at pagpamatili mula sa Diyos. Pinapaalala ng talatang ito sa mga mananampalataya na ang Diyos ang sukdulang tagapagbigay. Siya lang po yung source. Wala na pong iba, no? Ang common problem ng tao is nakafocus tayo dun sa blessing, hindi dun sa source. Sino po ba ang pinagmumula ng mga biyayang ito? Ang Panginoon. So, tandaan natin na ang Diyos ay sumusuporta palagi sa atin. Taga-suporta ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, ng ating mga pangangailangan, physical man o spiritual. At ito hinihikayat sila nito na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at magtiwala sa katapatan ng Diyos upang matupad ang kanyang mga pangako. Kaya nga, sinabi doon sa kagabing mga talata, no, 6 and 7, na huwag niyong hayaan na magpahinga si Yahweh hanggang sa magawa, hanggang sa matupad niya yung pangako niya sa kanyang bayan. Ibig sabihin nun, continuous yung relationship, consistent na panalangin. Na ibig sabihin, ito yung hindi natatapos at napapatid na relasyon at ugnayan ng Diyos at tao. Dahil sa panalangin, patuloy tayong nakipag-usap sa Panginoon, patuloy tayong nagpapasakop at sumusuko sa Kanya, na siya lamang ang ating kailangan at wala nang iba. Na hindi tayo magtitiwala sa ating mga sarili, kundi sa Kanya lang. At makikita rin natin dito na ang talata ay kaibahan sa mga naunang sumpa, kung saan kinain ng mga kaaway ang kanilang mga ani, no? Pero dito, nangangako na ang paggawa, na ang kanilang gagawin, ang kanilang mga pinaghihirapan, ay magbubunga ng gantimpala. No? Hindi tayo nakapokus doon sa reward ng Panginoon. Nakapokus tayo doon sa kalooban niya, sa proseso na patuloy na pagtitiwala at pagsamba at pasasalamat sa Kanya. Ang ani ay tinatangkilik sa mga korte ng sanktuaryo na nagpapahiwatig ng konteksto ng banal na pagdiriwang at papuri sa Diyos para sa Kanyang paglalaan o probisyon sa Kanyang bayan. At dito, ang pangako ng pagpanumbalik ay kumakatawan sa katapatan ng Diyos sa katatagan ng sa panumbalik ng katatagan ng kanyang bayan na nagtitiyak na sila ay mananahan ng ligtas. Again, ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking parte o seksyon ng Kabanata 62 na nakatuon sa pagpapatunay at bagong pagkakilala ng Jerusalem bilang isang lupain na kinalulugdan ng Diyos. No? Dahil sila ay bibigyan ng bagong pangalan, bibigyan bagong identity, is nakikita na natin na ang nakikita na sa kanila ay ang imahe ng Panginoon. Tulad natin, no, na tayo ay patuloy na namumuhay sa pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon, tayo rin dapat na namumunga ng mga mabubuting gawa. Hindi dahil sa ating effort, no? Wala po tayong ambag, kundi sa ginagawa po ng Panginoon sa buhay natin, sa patuloy na binabago na pagkatao, no? Sa konteksto ng kasaysayan, ito po ay pinagmulan ng paghihirap ng mga Israelita sa panahon ng pagkasakop. So dito, nagbibigay ng pampatibay loob para sa mga Israelita na nahaharap sa may hirap na panahon. Tulad natin na binanggit yung makakaranas tayo ng mga paghihirap, ngunit maging matatag tayo kasi napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat. So dito ay hindi mapapansin at gagantipalaan sila ng Diyos ayon sa kanilang katapatan. Ang mensaheng ito ay nagbibigay ng pag-asa at motibasyon para sa mga tao na patuloy na magtiwala sa kabutihan at soberanya ng Diyos. Kaya po mahalaga po mga kapatid, ang araw-araw ng pag-aaral, araw-araw ng pagbabasa at araw-araw ng panalangin. Kasi dito natin mas lalong makikilala ang Panginoon. No? Actually dito sa Isaiah pa lang po, grabe, mas lumalim po ang pagkakilala ko sa Panginoon at patuloy ko tong inilalapit sa Kanya na ako ay patuloy naman na really, no, ayon sa Kanyang pamamaraan, ayon sa Kanyang kalooban. At again,
Itong dalawang talatang ito na nagpapaalala sa atin ng pangako ng seguridad, pangako ng proteksyon at pangako ng Panginoon na siya ay nanunumpa na hindi niya hayaang muling makaranas ng hirap o tawaging pinabayaan ang kanyang bayan. So yan po mga kapatid, tulad nating mga mananampalataya sa kapanahonan natin, huwag po nating isipin na tayo lang yung lumalaban, no? Kasama po natin ang Panginoon sa bawat araw na provision na ating pinapanalangin. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. His grace is sufficient. Huwag po tayong, huwag natin pangunahan ng Diyos. Tayo ay magtiwala sa Kanya at isuko natin ang buong buhay natin sa Kanya. At magagawa natin kung ano man ang Kanyang nais o Kanyang kalooban. No? So yun po, mga kapatid, tayo po ay dyan muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Bukas po, pagpapatuloy natin ang verse 10. Yan. So, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa pangunguna sa gawain ito, sa pag-aaral, sa mensahe ng iyong salita, Panginoon. Sana yung mga kasama kapatid ko na nasa online, sabay-sabay kaming natuto. At ito ay matak sa aming mga puso na kami patuloy na magtiwala sa iyo, ang iyong kasigurado, ang iyong proteksyon at pangangalaga sa aming Panginoon ay hindi ito mawawala sa aming puso. Kami patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyo sa anumang sitwasyon sa aming buhay na kami ay patuloy na sa iyo lamang aasa. Maraming salamat, Lord, sa iyo lamang po alat na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po mga kapatid, Pastor Nanding, Brother Edgar, Princess, akin tita, Ate B, at sa lahat po ng naka-join, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ating pupatuloy sa Kabanata 62. At maraming salamat po. See you po tomorrow. Maraming salamat. God bless. To God be the glory.